enjoy the bread, we are only allowed 2 each. It's in the rule book, 'di ba? We enjoy the staples being replenished every day, but we enjoyed 1 egg. And if you want to get more, you have to get the consent. Magpaalam kayo kasi that's the thing. Kumbaga, pinagkakasunduan natin yung daily supplies. But here's the challenge also. Yung weekly task natin, wherein lahat tayo, we have allowance. 'Di ba? Yung allowance natin na pinupusta natin nung tayo ay nanalo, ito yung specific amount. Everyone agreed kung ano yung mga dapat bilhin. I can still remember nung tinanggal yung some items, galunggong, chicken liver, yung ibang pampalasa, it's okay. Sabi nga namin, nung nagkakabiron yung ibang boys, sige for now, we give way to other people. But the moment na sana manalo ulit, which is this week sana, pagbigyan nyo din kami. Okay, so nilist down natin yung mga dapat bilhin, nag-agree lahat. But going back, lahat ba tayo na-enjoy yung perks? Kasi it's the items na lahat tayo nag-agree to give our 500 each. Which is yung pinopoint ni Patrick kagabi, you know, it's just a simple tocino. Everyone can laugh at that. Diba? Yeah. Even the people who's watching, pwede tawanan. But, you know, the personal relation, pwedeng hindi lang yan maging tocino in the future. It can be a task, it can be a personal item, na kapag you don't ask for consent, diba, mas lalalim yung hindi pagkakaunawa natin. And we take this as pointers for improvement. Gusto natin na meron tayong maintindihan, kagaya ng sinabi sa confession room, the moment na lalabas tayong lahat dito after this edition, meron tayong baon, mas disiplinado tayo. Diba? Meron tayong sense of sensitivity. That's it. Okay? Yeah, tsaka syempre sa iba, 'di ba? Hindi lang nagsasalita kasi nga yun nga gaya nga ng sinabi ko, mahirap magsalita kasi pwede kang mapagtulungan or mapag-interesan, 'di ba? Pwedeng ma-take negatively yung mga sinabi mo, 'di ba? Pero ayaw na natin siyang palalain. Actually, pwede ko siyang palipasin kung wala akong pake, 'di ba? Pero bilang isa sa nakakatanda, ayaw kung yun ang mabigay nating example sa mga bata. Kasi syempre, yung mga bata, nilulook after din tayo, syempre, di ba? So, kailangan natin magbigay ng magandang example. Yun yung sinasabi ko, kailangan nating mag-adjust or I don't know yung reason kagabi bakit ganun yung nangyari sa tocino and sa hotdog. Pero, naiintindihan ko na nahihirapan na ano bang concern nun? Kulang yung hotdog. So, ginamit na lang yung tocino para pang-add ng ano. Kasi ang naiisip ko doon, mas maganda if dinivide yung parehas. Like, half hotdog, half tocino, para lahat makakain. Or, tinanong nyo ba yung iba kung lahat ba nakakain ng hotdog? Kung hindi pa, pwede naman itabi muna. Magtuyo muna tayo. Di ba? Yeah. Para lahat makakain. Kasi, yung iba, hindi nila alam, ubos na yung tocino. Actually, maraming nagulat. Marami rin wala hindi na, lasa nakatikim pala or yun, that ganun. night lang sila nagkaroon ng chance maka-get ng ganong type of food. Which, imagine, yung 500 na yon or how much is that tocino, lahat tayo nagbigay. Pero hindi tayo lahat nakatikim. Sa tuyo, lahat tayo nagkaroon ng chance makatikim. Kumbaga, take this on the bigger picture. Kung ikaw nag-ambag sa isang bagay, dapat at least somehow makakuha ka ng chance, 'di ba? We enjoy the privilege of being here, but we also have yung time sana na magkaroon ng empathy na what if ikaw yon? You're enjoying this type of food for couple of days, but natanong mo ba yung sarili mo if someone nakatikim na ba niyan or someone nakakuha na ba niyan? 'Di ba? Like I said, it's not all about tocino. It can be much worse in the next coming weeks. And sinasabi namin to because we want to voice out. And one big example is si Kuya Bricks nagluluto. Of course, si Kuya Bricks, he's very open kung sinong gusto magluto. He just voluntary cooking. And napansin kasi namin ni Patrick na he's very kind. Na kung ano yung marinig niya na gustong iluto sa bahay, niluluto niya. Wherein hindi ganun yung naging usapan natin the moment na gumagawa tayo ng budget. 'Di ba? We see it na dadamihan natin yung manok para just in case hindi tayo manalo for the coming week, aabot. Masarap ang ulam natin kapag gabi. Dahil sa umaga, we already have our bread, our egg. Our lunch can be pure gulay. Kasi na-survive naman natin last time.
'Di ba? Kaya din tayo bumili ng mga pampalasa or ng cubes para hindi tayo gagamit ng karne. Okay. So ang nangyari, na-consume, where inaubos na siya kanina, na hindi natin alam what will happen in the next coming days. So that's the point why we are talking here. Na kapag nagkaroon ulit tayo ng chance, 'di ba? Ito yung pagkakataon natin na isipin nating maigi. We were taught, 'di ba? It's your 500, it's your budget, and you can fight for it. 'Di ba? Yan yung ano natin yan yung gusto natin We fight for it. It's just that nung una nating panalo, gusto natin ibigay ng all out dahil nga it's the supplies. But take a look at this for example. Kung tayo ay nanalo this week, we will plot again. You have your 500. Would you mind ba na yung 500 na yun, bumili ka ng isang buong manok? Ikaw ang magluto sa sarili mo. It can be a possible option. Bakit? Meron kang daily supplies, automatic may isa kang itlog sa umaga. Automatic may dalawa kang bread sa umaga. You have your milk, you have your only soft drinks. How about your personal food? Pwede ka magsaing ng ikaw din. Pwede ka magluto on your own. You enjoy your allowance. But because nag-budget tayo for the whole house, dapat we have to be sensitive to other housemates. 'Di ba? Kung ano yung na-enjoy nyo, make sure na na-enjoy din ng other. Not unless, 'di ba, ayaw nung taong yon. Sana maging eye-opener siya kasi sabi nga namin, gusto namin maging one pain lang to tonight. We failed the task, it's okay. We move forward. But we also need to raise these concerns. And this is just one of the concerns, especially ng mga adults. Yeah, and siyempre, ayaw naman natin na lumala yung ganito kasi lahat naman tayo naghihirap, di ba? Every time na may weekly task, di ba? Lahat, hindi man equally yung efforts natin, pero lahat tayo pinaghirapan yun. So, yeah, pantay-pantay lang tayo dito. Lahat pwede maging leader, hindi porket matatanda kami lang, di ba? Kahit yung mga bata pwede mag-lead and pwede mag-voice out. So, ayun lang, sana... Hindi, it's just one. Yeah, hindi. Ito pa lang naman. So, ayun, sana may sense naman yung sinabi namin. And, ayun nga, hindi namin alam kung ano mangyayari next week. Pero, ginawa namin to para at least wala kaming pagsisisihan na at wala rin kaming bigat sa dibdib namin. Kaya namin sinabi sa inyo. Okay. Second one, okay, thank you. Second one, this is the concern for the whole house again. Okay, ang kasunduan kasi, it's in the rule book. You wash your own dishes. But, we appreciate yung mga naka-experience maghugas. Na-appreciate natin yung mga nagda-dry, nagbabalik na mga gamit dun sa mga drawers. And you know, if nagkaroon na kayo ng chance, you know it in yourself, kung nagkaroon na kayong chance, makatulong sa kusina o sa lababo, di ba? It's just that, may mga napapansin kami na whenever someone nagagamit ng baso, nilalapag kung saan-saan. That's number one. Yung mug, nilalagay din kung saan-saan, yung iba tinatago pa sa likod. Bakit hindi tayo magkaroon ng sense of accountability na the moment na gamitin natin, di ba nakalagay sa rulebook, na hugasan agad para hindi magsayang ng oras. And libre ang dishwashing liquid. Gaano ba kahirap yung gawin to? Yung Coke. Alam nyo sa sarili nyo if ma-soft drinks kayo. Kung ma-soft drinks kayo at di nyo kayang ubusin, edi i-share nyo sa kasama nyo. Or maghanap muna kayo ng partner before opening one soft drink para walang nasasayang. And kapag tapos na, bakit nyo ilalagay yung bote sa ilalim nito? Sa likod ng rice cooker, sa labas, nakapatong sa edge ng lababo. I mean, ganun po ba kayo sa inyong mga tahanan? Hindi ba dapat kung paano tayo dito, ganun din tayo sa mga bahay natin? Maybe sa iba, wala silang iniisip na mabigat kapag sila na yung gagawa or whenever kami yung maghuhugas, kami yung magpupunas ng lamesa dahil kaya naman namin. That's what I learned from Jazz. And that's okay. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, di ba, na andito tayo sa bahay kasi nobody owns the house. Walang may-ari ng living room, walang may-ari ng dining, walang may-ari ng kitchen, even our bedrooms. Lahat to call ni Kuya, lahat to pagmamay-ari niya. So bakit mahirap maging kapwa-tao kapag nandito tayo? 'Di ba? Bakit hindi tayo maging responsible dun sa mga actions natin? And lastly, we just want to
take this straightly, no? And let's have this as a normal na way of interacting to someone. We're 16 inside. May mga groups tayo na alam natin kung kanino tayo ka-vibe. May mga nagiging groups ng 3, 4, 5. May mga nag-groupings and it's okay. But na-realize kasi namin na when we adults are having conversations and we're going it deeply, wala naman kaming nagiging problem. It's just that we have to be cautious kung sino yung mga minors sa amin. But also, as minors, you are not a child. You're just minor. What I'm trying to say is that, alam nyo naman kung ano rin ang tama at mali. No? So, whenever na rin na magkakaroon kayo na habang ang adults, cautious kung sino yung minors na nasa paligid, as minors also, we also ask for your awareness kung makikidive in kayo sa conversations ng adults. Like, you can have naman a simple question na, anong pinag-uusapan or anong meron, di ba? For that instance, hindi nagkakaroon ng problem. Kasi may mga conversations ang adults, it's not all about green, ha? May mga pinag-uusapan ng adults na only adults can understand. And you guys have all the chance and years pa to be in that position. So we understand you. You have a lots of room for improvement. But we also ask for your cooperation kasi yung pagkakaroon naman ng sense of responsibility natin sa bahay regardless of the age. No, being kami ang mga adults, you being the young ones, it's a shared burden inside the house. And next, this is very important, no, nung nag-uusap kami dito kanina sa kusina. We don't drop names, but kilala nyo ang sarili nyo. It's the violations. And alam nyo sa sarili nyo, alam natin sa sarili natin, it's the same people, it's the same group, no? It's the same mistakes na paulit-ulit, na umabot sa point na kinailangan pa tayong ipatawag lahat. And this is the concern for everyone, even kami, no? Ito dapat yung napag-uusapan natin kasi kagaya ng sinabi namin kanina, paano tayo magiging buo kung hindi rin tayo magiging bukas sa isa't isa. And sana, yung gabing to, kasama ng pag-fail natin sa task, may matutunan tayo kasi mahalaga tong ganito eh. Imagine, what if tayo pa rin magkakasama in the next weeks? Binanggit na namin tong mga ganitong bagay. It can have consequences. But rest assured, nag-voice out kami dahil marami kaming nakakausap na ayaw magsalita. And it's okay. But the moment na nandito na kami, we voice out. Kasi there's a bigger reason bakit kami 2-in-1. Always remember na kapag tama yung pinaglalaban nyo at good ang intention ninyo, hindi lang si Patrick yung kakampi nyo rin ako. So hindi na kayo maghahanap ng isa pa. Diba? Kumbaga, you have already 2. That's a package. So basta tama yung pinaglalaban nyo at good yung intention ninyo. So sana, going back dun sa mga problema natin sa bahay, petty lang yan. Pero yung petty na yan, pag naipon yan, baka may pumitik kasi dito. Dahil lagi na lang umiintindi, lagi na lang nag-iintindi. Diba? And sana wag tayo umabot sa ganong punto, but we never know. Dahil marami pa tayong pagdadaanan. And kami, bilang mga kuya ninyo, gusto lang namin sabihin na we're also kuya outside. Kuya kami sa mga tahanan namin, kaya hindi kami sanay na may mga konting problema na hindi nasusolusyonan. So sana, kapag meron din kayong problema sa mga adults or sa amin personally, you go directly. No, iwasan din natin yung mga naging problema nung nakaraan sa isang housemate na napag-iisipan natin ng hindi maganda, no? Na kinakailangan pang magbuhos ng emosyon palagi or sino man dito sa confession room where in fact tayo yung day-to-day basis nagkikita-kita. And sana ma-appreciate nyo yung effort ng bawat isa. Bata man yan, matanda man yan. Kagaya namin ni Rain na nag-lead ng task, I mean, one of the youngest pero nag-lead ng task. So, yung nagbigay sa amin ng chance, ng tiwala para mag-lead ng weekly task, we're very thankful. And rest assured, the next weekly task leader, andun pa rin yung support and commitment namin. Kasi again,
lahat ng problema dito sa bahay, it's a shared burden. Even the simple sink, even the simple bathroom. So sana, don't take it personally. But if you want to take it personally, if the shoe fits, then wear it. No? We're here para magsabi ng totoo. And if meron kayong concerns, you can also have the floor. So, And lastly, syempre family tayo dito, di ba? Outside naman, ang family natin, di ba, hindi naman perfect. Pero once na nagkakaroon ng problem, di ba, pinag-uusapan para masolusyonan. So, ganun din tayo dito sa loob. Pamilya tayo, so dapat pinag-uusapan natin ang mga mistakes natin and hindi tayo perfect lahat eh. so yeah. So if anyone, syempre, meron ding napapansin, siguro na hindi maganda or want to say something, this can be an open forum to everyone. If you want to say sorry to someone, if you feel like if you feel like na violate nyo sila or nadadamay nyo sila to everyday basis, then it's your chance. No? Para tomorrow, it's a reset day. Kasi we never know. Dalawang housemates ang aalis. That's it. And mabigat That's yun. one thing we know. And there's a consequence after this. There's a consequence right after the eviction. So, if anyone, please feel Ako may free. sasabihin ako. Like, in our defense, hindi naman to negative. Dito na lang. Like in our defense, yung nagluto ng hotdog tsaka tocino, alam naman kasi natin na iba gutom na talaga. And yun yung pinaka-easy na i-prepare, di ba? Kasi sobrang busy. Siguro na lost track lang kami sa kung si tatanungin. Kasi yung iba naghati-hati na gano'n. So, wala naman dapat na i-blame. So, next time at least, alam na natin. Yeah, pero may naisip kasi akong solution dyan. May mas sana. better na solution. Oo. Like, yung tocino kasi, hindi siya madaling lutuin. Mas madali ang tuyo na lutuin. And that And kung night, si Jaren hindi siya kumakain ng fish, Oo. maybe sa kanya yung tocino or hotdog, di ba? Like, May easiest way naman. Oo. And Yeah, if- kung nagkamali tayo, naman. it's Di ba? normal. I mean, gutom na Yeah. tayo eh. improve. Wala, hindi perfect, di ba? Kahit matatanda, nagkakamali. Bata, nagkakamali. Kasi And part- it's okay. Oh, busy kasi din kagabi. And I think yun, malaking help sa atin yung tuyo kasi ang dami niyang stock, may natira ding hot dogs. So, again, kapag gusto, may paraan. Yeah. Pag ayaw, may dahilan. Anyone can cook. It's just that may mga people na may good heart to volunteer who prepares the food. But it's also a responsibility. Again, di ba, nakalagay yan sa rule book. Meron kang dalawang tinapay, meron kang isang itlog. You can enjoy your rice. You can cook for your own. You have your budget. Pero dahil nakikisama tayo, kung sino yung gusto magpasabay, kung sino yung may bigger heart also to prepare, hinahayaan natin. Pero sana, it's the same treatment sa naglilinis ng lamesa, naglilinis ng dishes, nagsusoli ng mga plato sa lagayan, nagpupulot ng mga maya coats dito sa living room, or even dun sa kabilang living room. I mean, let's give where the credit is due. 'Di ba? We don't just focus sa mga iilang tao din. Kasi even me, kapag tutulong ako, 'di ba, parang you say thank you to me, it's okay. But also, say thanks to everyone who prepares. Or even yung nagsaing ng kanin. 'Di ba? It's a shared burden again. Ha? So, let's be more open to this type of conversations, especially the teens who are turning 18, who will be legal on the next years. And us adults na we can also make mistakes. Yeah. We're not perfect, 'di ba? And sana itong night na to, it can give also light na okay, I can have a voice kahit ganito yung edad ko or kahit ganito yung status ko. Tsaka, may sasabihin lang din ako. Sorry, Karen. Like, I mean, since day one, panindigan ko talaga to na willing talaga ako at hindi ako mapapagod na magluto para sa inyo. Pero kung sinong gusto na may magluto, pwede Actually, talaga. open si Kuya Bricks. Lagi niya sinasabi na Tsaka, kung sinong tutulong. Oo, dapat may mag-initiate eh. Like Yeah. sa baby task. Tsaka, Di ba? Kung oo. hindi tayo nag-prepare ng maaga, may task din kami na gagawin eh. Yeah. Tsaka, parang hindi ako napapagod. Kaya i-replay nyo, never ako nagreklamo na paglingkurang kayo. Kasi, dapat makauwi tayo sa pamilya natin na healthy. Yes. Di ba? Yun yung Yung iniisip ko motto, talaga. ano. Oo, Pero talaga, that's seryoso. exactly what Kuya Bricks Knowing said, na diba? gulay na next week, di ba? Yeah. So, gawin natin yung best pa rin natin. maybe
anyone can also help or have the initiative Mga din. suggestion, open Naintindihan lang tayo. namin yung like the moment I came here, yung sobrang overwhelming ng lababo, ng lutuan na lahat gusto rin magluto. You can take turns. Nakahelp na ako kanina, maybe I'll help sa lunch, I'll help sa dinner, or kapag wala talaga, I'll help tomorrow. And kapag ikaw yung lagi rin nandyan, or lagi kang katulong ni Kuya Bricks, maybe you can give sila chance na din to timpla. others. 'Di ba? Halimbawa, yung iba naghihiwa, tomorrow sila naman yung magsasaing. I mean, we can take turns. 'Di ba? Wag natin din bigyan din natin ng chance yung iba para hindi nagiging description is yung hindi ka na ba tumutulong sa household chores? Hindi ka na ba tumutulong sa mga atit ko? I mean, saan nanggagaling yung mga ganung thought? 'Di ba? I mean, it's us. It's every one of us. Tapos in general na lang din, siguro iwasan na lang natin yung mga green na jokes or below the belt na mga jokes din. Asaran. Knowing na every minute Yeah. may teens na dadaan or ano, diba? Especially there's there's always a reaction in every action we do. Totoo naman 'yon. May mga conversations talagang allowed but only for adults. May mga conversations din na even the physical, the only teens are allowed. I mean, they're still minors, but again, it's always the consent. It's always something na dapat pinapakita natin. One best example is yung ginawa ni Mark kay Kanata. It's the tuyo. Napakasimpleng bagay lang yun na hindi kinuha ni Kanata yung tuyo. Nasa harapan na nilang dalawa, pero ang sabi ni Mark, kakainin mo ba yung tuyo? Akin na lang kung ayaw mo. Sabi lang ni Kanata, sige sa'yo na. Sabi ni Mark, hindi, mali yan. Kunin mo, tas ibigay mo sa akin. That's basic. That's simple. 'Di ba? Humingi ka ng paalam. Yung tinapay. Kung na-enjoy mo kumain ng tinapay pag bored ka, magtanong ka, sumigaw ka, or maybe lumapit ka sa mga tanong, kumakain ka na ba? Kasi naubos ko na yung dalawa ko nung morning. Yung mga ganong bagay. Yeah, same thing din yun sa, syempre yung weekly budget natin, mas importante. So, Yes. kayo, syempre nasanay tayo na, alam mo na, si Bricks ang nagluluto kasi syempre, yun yung ano niya eh, Passion siguro, yun yung love language niya, di ba? Para maparamdam sa atin na mahal niya tayo. Pero, papaalala ko lang, hindi hawak ni Bricks lahat ng pagkain. Kumbaga, lahat tayo may karapatan sa pagkain. So, hindi lang siya ang tatanungin natin about sa food. Lahat tayo. Nagpapaalam naman. Yeah, paalam tayo sa lahat. Kung sino hindi nakakain na ito, o nakakain ka na ba na ito, pwede bang kainin? Ganun lang kasimple. Kasi hindi naman siya ang bumili ng mga At pagkain. hindi Lahat natin tayo. sinama or maybe hindi pinasok si Kuya Bricks dito just to be the cook. Yeah. Yes. There's a bigger Kung reason kaya also. natin, go help. Or Diba? magkaroon tayo ng initiative na magluto. Ganyan. Hindi yung mag-aantay na lang tayo na luto na yung itlog in front of us. Pwede tayo magtanong or we can ask na just in case you need assistance, di ba? Or maybe kung hindi mo kaya, maraming household chores na pwedeng gawin. It's a shared burden, okay? Yung problema natin dito, problema ng isa, nagiging problema ng lahat. Kasi tayo lang nagkikitaan. Wala tayong ibang pwedeng taong makita kundi sarili lang natin. So, I think it's a good point na ngayon to mabanggit. Sad nga lang kasi because of the weekly task na we failed. But we didn't fail actually. We just learned from it. Yeah. Yeah. And we had good vibes. Yeah. Yes. And Yun it may reached importante. millions. Jar. What was I gonna say? Oh, I was talking about the what do you mean by minors should be cautious of when they go to adults? I think it's a two-way street. Yeah, it's a two-way street, yeah. I understand. I mean, kilala nyo naman if sino yung mga iba pang minors or sino talaga yung 18 and above. So, it's just a precautionary lang naman, no? Especially kapag masyadong tumpukan yung mga adults and you know that you're the only minor, you can simply ask. Just like us adults na meron ding conversations yung groups outside, anong pinag-uusapan nyo dyan? I mean, di ba, it's so awkward kasi na kung halimbawa kayo or kami papasok sa isang conversation tapos biglang tatahimik yung mga boses nyo. Just because you don't want lang pala to enter this specific housemate. Diba? And, kagaya tama rin yung sinabi ni Kuya Bricks, maging cautious lang din sa mga pinag-uusapan. Kasi when there are minors na roaming around, diba, tayo din namang adults ang unang nakakita sa kanila. So, let's take it as another responsibility on the top of being housemate inside the house.
to add lang to what Jaren said, I think it's the responsibility talaga ng adults in that aspect. Kasi, Yes. I mean, we live in one house, Yeah. wala tayong borders, it's just an open space. So parang, and siguro kasi nasanay tayo na lipat ako dito, lipat ako dyan, lipat tayo doon. So parang it's a really a two-way thing na we have to be responsible. Jaren 2024 said, now we always have to be cautious of the actions. Like, we're not playing safe, but we're being cautious of what we're Exactly. doing because Sobra. it's a show at the end of the day. It may affect each and every one of us, but it's not just us. Yeah. It's people outside. Imagine there's 2 million views, 1.8 million views Yun nga. for a video. Imagine the everyday, you know. So Yeah. we really have to be cautious in terms, because people may look up to us outside, Yes. or people may give out comments na parang, you know, at the end of the day, we're here to help each other. So, Look after each yeah, other. parang sometimes lumalabas yung pagka-kuya, pagka-ate namin, pag, uy, careful mga ganun, or even sa inyo. But it's always a two-way thing na tayo din as adults. It doesn't mean na dahil it's okay for us to talk about Yes. it, we should indulge with those conversations because, kunwari sa outside, parang wala namang magbabantay talaga sa mga minors in terms of yung mga ganun. Like, you're just thinking of it like in a 360 or Yeah. in a two-way thing na, yeah. And parang- maybe Ako just din, to right. add, no, again, not all conversations can be that type of color. Okay? May mga pagkakataon na when adults are talking, it's very deep, it's very personal, and some of us, I think most of us, hindi naman nag-share talaga sa mga family or friends nila. Kinikip lang personally, pero nakahanap ng body inside this house and not comfortable na may iba ring makarinig. So let's just be, have the agreement also na pwede nga magtanong or pwedeng maging mas cautious yung adults on the top of their responsibility or our responsibility as housemates. It's a two-way street. No? And it's a give and take also. Compromise. Compromise. We meet halfway. And natututo kami sa mga bata Yeah. and ang mga bata natututo sa mga adults. Question lang sa mga teens. For example, nasa malayo kayo or may nakikita yung adults na parang medyo below the belt. Naririnig nyo ba? To be honest. Yung parang medyo green na siya. Pero, see, Rain? Naririnig niya. Naririnig mo, Rain. Pero hinayaan niya lang. Even Kanata, di ba? Hinayaan niya lang. So ako, as we all know na I'm working sa male-dominated field, seaman ako, parang nasanay din ako naririnig ng mga ano. Hindi ako perfectong tao, nagmumura din ako sa labas. Pero kinokontrol ko dito. Kasi gusto ko maging example. Never ako nag-joke, body shame, or nagmura. Kasi alam ko, may mga bata. At may mga kapatid ako. So kung kaya natin, kaya din natin, di ba? Yeah. Kasi Kaya sabi na nga ni Jazz, it's a show. Na And maybe maraming the naglo-look up teens sa atin, also di ba? can ask Kasi the tinatanong ko adults. din sila eh. Like, I mean, komportable ba kayo? Di ba, Rain? Natatanong ko na may naririnig kayo. Like, even isang example, o masarap ba yung ano mo? Ganito. So, magtatawanan yan. So, ano yung iisipin ng mga nakakarinig? Di ba? Like, I mean, hindi to like this week lang, o di last week pa. So, we need to be careful sa mga words natin. Kasi may mga bata eh. Ayaw man natin gusto, may mga Sa minors labas din. natin. Yeah. Kaya, parang kinikip ko na nga lang yan eh. Kasi adult, dapat alam na natin yan eh. Di ba, Jazz? So, That's why kailangan natin mag-voice out. Yeah. And huwag matakot And mag-voice even the out. teens, Especially we're for the also teens. encouraging the teens. If you think that someone... Kung may nakita or- kayong gano'n na pala, sabihin nyo, stop na. You have Diretso, also stop the na. chance. Huwag kayong matakot mag-voice out. Tama sa akin, kuya, ano lang, siyempre ako, malambing ako sa parents ko. And then, yung like, pag naririnig kasi ako paminsan-minsan na, si Ate Noemi, Kate Noemi, ang tawag Noemi lang, and then, na mas bata pa sa kanya. Eh, para sa akin, nasasaktan ako na. Yung bata, tinatawag na, Yan din. yung sa edad kasi, siyempre ako, Careful. ako, mas malambing ako sa mga matatanda. Like, nagbibigay ako ng mga respeto. Nagbibigay talaga ako ng respeto. Hindi, yun ang ano ko, like,
nasasaktan ako na Parang gino-joke siya. oo, like merong sinasabi na mas na hindi nakaaya-aya kay sa nakakatanda sa atin. So, ano lang din, paminsan-minsan, hindi din natin i-control. And Kasi then, may mga bata hindi din din. natin ilagay sa utak natin na mas matanda sila sa atin. Even na mas matanda yung utak mo or ano man dyan, mas matanda pa rin sila sa atin. So, we must give respect. Yeah. Tama. Kaya Tama kaya naman, actually tinanong kita kanina, 'di ba? Yung nagluluto tayo na 'di ba nagluluto kami, 'di ba tinanong kita na okay lang ba sa'yo na gino-joke ka? 'Di ba? Di ba parang ganun lang. Pero hindi yun bad way, parang gusto ko lang yung maano yung opinion niya din. Ay, Kaya naisip ko Sina yung, naisip yung mga din joke nga ni- ni Binsoy din, 'di ba? Yung mga joke ni Mark, sinasabi ko naman sa'yo directly na, uy, wag na ganyan. Or, like, wag mo nang sabihin yan. Diba? Pero the rest, hindi ko naman napapansin. Meron ba? Pero yun nga lang I think sa I iba know. like kay Binsoy, 'di ba? Parang naano niya din na Na-appreciate medyo ko din din sa'yo. Yeah. Yeah. See, may mga simple things tayong ganito. Also, if you have an issue with one person, just go straight to the person. Wag mo nang... Yeah. Or wag na kayong... Because parang- Na-offend ka ba? Na-offend ka ba? Eh, paano kung di naman siya na-offend? For us kasi adults, or like ako as an ate, nasasaktan ako if magta-tough love ako kasi parang naalala ko Hindi na ako lumaki dyan. tough love. Hindi ako lumaki sa tough love eh. So nasasaktan ako pag nakikita ko na tina-tough love. Kaya realize ko sometimes na ginaganon ko na yung kapatid ko because I want to discipline him. So siguro, yun May lang. Parang, times lang talaga. Yeah, may mga times talaga na kailangan na siya. Because kunwari, ang dami na nating violations, ang dami nating buzzers. Yeah. Napatawag na tayo sa principal's office. So parang, kailangan, and for sure, in the next coming weeks, Kuya won't be lenient anymore. He's Sobra. gonna give us, buti nga kanina pinatawag lang tayo, For tapos final. kinausap, and Iba nagsabi diretso na, punishment last na. warning. Yung sa iba nga siguro, automatic punishment. And ako, I don't wanna see, especially the teens, I don't wanna see you suffer. Like, anyone Same. like there, I don't want Same. you to be punished. I don't want you to face consequences. Kasi nasasaktan ako as an ate. Ako din. So parang, at least Kuya gave us a final warning. If ever man we have punishment from that, sige na lang, we'll take it. And sabi Pero ni- like, let's be careful na. Let's help each other na. If you feel like this conversation shouldn't happen, like, uy, okay na, tama na. Or like, kunwari, nung may conversation si JM and si Dylan na na-buzzer sila, tapos pinatawag sila. So every time na may masabi, sinasabi ni Dylan, uy, wag. Kasi yun na lang. na-buzzer Yun na lang kami ni magsuway. JM. Pwede tayong matuto sa iba kahit Magtutulungan hindi tayo talaga yung tayo. nakaka-experience nun. Pero careful also in asking, bakit kayo na-buzzer? Kasi natanong din namin si JM, JM, bakit kayo na-buzzer? And explain ni JM, so nag-buzzer siya ulit. Yeah. So, bali, nagkadalawa na yung buzzer. So, be discreet. Bakit natatawa? Bakit? Hindi, ganyan. Natatawa talaga pag sa akin. Ay, no. Pero like, yun, like, parang it makes sense naman na we just help each other. Kasi, I don't know, we don't know if the punishment is individual. Like, Yeah, it can be if a it's group. individual or if it's group or if Yeah. it's one, kunwari, if one just has the buzzer pero everyone suffers, like, you know, parang we have to be cautious. Kasi nga, everyday tayo lang magsama-sama. Every day, we always say we're a family. So we act as a family. We and a practice as a family family. has misunderstandings. A family has all the, you know, yeah, we still have fun. It doesn't mean now we can't have fun anymore. We still play, we still fool around, we make jokes with each other. We do all those things. But then, you know, kailangan tayo makikisama with each other. Like, ganon. Like kami mga, si Kuya Bricks sa mga teens, mga ganon. And the same, you know, it's always a learning experience for both. Like, we're not perfect, ates and kuyas. And I've said this multiple times for the past 3 weeks, I've learned so much from the teens. Especially, yeah. Especially Maraming sa matututunan teens. sa teens. And I'm amazed by the teens. So I always say that. So parang, you know, take everything with a grain of salt, but remember that everything is important. Don't take everything personally. We love each other. That's why, you know, your parents, di ba, they talk to you also para ma-discipline kayo and all those things. So I think it's part of it. And when we come out, you know, we'll be excited of who the next version of you will be. Parang ganun na lang. And one last pala, no, kasi may mga nakakausap kami, one or two,
don't take it na yung nararamdaman nyo is hindi nyo na basta-basta lang mavo-voice out. Hindi Don't valid. invalidate yourself. Yeah. Kung nalulungkot kayo or nagalit kayo sa isa or na-bad trip kayo sa isa or may nagawa sa inyo yung isa na too much, you say it. You voice out. Huwag nyong kimkimin or ikikwento nyo dun sa isang kasama nyong housemate na close you. Tapos, it will be an issue na. Di ba? Hanggang sa aabot na sa point na, okay, ang dami na pala nila. Tapos yung taong yon wala siyang chance to defend him or herself. I mean, wag niyong pagtulungan. Di ba? So, don't invalidate your feelings, ha? Kung tama yan at right yan, pag-isipan yung maigi yung thoughts nyo, i-organize nyo before you say good words. Okay? Don't invalidate. Kung nalulungkot kayo, nalulungkot. Yeah, Basta we kung can may be gusto all kayong leaders. sabihin, ha? may concern kayo, maganda, isipin nyo mabuti kung may sense ba yung sinasabi nyo, tama ba? And then, tsaka nyo siya ilatag. Pwedeng sa isang tao or pwedeng panglahatan. Yeah, kagaya Hindi yung nito. pa butol-butol lang, tapos hanggang sa iba-iba na yung issue, Kwento. lumalaki na, hanggang sa boom. And just to be clear lang, yung tinanong ko si Nakanata at saka si Rain, wala tayo name drop, di ba? Like, nagsabi lang kami, may narinig ba yun na may mga green na jokes? Yung advice ko kay Kanata, sabi ko, kapag ganyan yung may mga narinig ka, lumayo ka na lang. Kasi ayokong confrontation, especially over something that's so small. Diba? Na parang papalakihin natin. Yeah, pag malaki. We need to be huwag considerate nyo na nang lang sa palaki. mga feelings ng ibang tao. And Yes, careful sa atin ng mga words. Para sa akin, kunwari, ako, nag-away kami ni JM. Kung kaya lang naman namin na ayusin na lang namin agad. Kasi, for example, nag-away kaming dalawa. And then friends namin si Mark. Si Mark yung maapektuhan. Di ba? So, as a family, malit man yan na bagay, dapat ayusin na agad natin. Wag na natin palakihin. Kasi may maapektuhan na tao. Siyempre, pamilya tayo dito eh. Familia. Huwag kayo maghanap ng agad-agad nakakampi just because you feel so, you victim yourself, di ba? Kung sino yung nakaalitan mo, you talk to that person, you talk to that housemate. Di ba? I mean, if there's one housemate na merong kaagad kakampi doon, kami lang naman ni Patrick yun eh, kasi we know from the start. But you guys, di ba, may mga bagay kaming hindi rin naman namin pwede i-share sa isa't isa. We're also limited to what we can share. And even sa inyo. So, may mga pagkakataon talaga na may mga iniisip yung iba sa inyo dito to other housemates. Kung sa tingin nyo na violate kayo or you feel sad, you feel angry, let that person know directly. Huwag nyo nang ikwento sa iba, tapos pagkakatulungan ninyo, di ba? Kasi iba yung kwento nyo sa kwento nung isa. There's always two sides of story. Okay? Nas regarding pala sa violations, hindi lang about sa conversations yun. Tsaka, mag-ingat tayo sa mga siyempre, mahaba yung araw natin. Maaga tayo ginigising minsan, late tayo pinapatulog. Lahat tayo inaantok within the day. So, mag-ingat tayo sa mga nagnanakaw tulog kasi tinitake note date yan kahit hindi yan nababuzzer. Kasi nangyayari siya kada season. So, yun lang. Ingat lang tayo. Maikli lang to, gusto ko lang i-remind na yung applicable din sa amin, mga lalaki, ang physical abuse. Oy, it can be. Diba, It can kuya? be. Oh. It can be. Yeah, pwede nyo sabihin yun kung hindi kayo komportable. Hindi talaga komportable. At saka din yung mga offended. Para alam na natin yung dapat nating iwasan nakaka-offend na joke ni sa mga JM. Pwede naman. Hindi, pero totoo Is yun. it serious? Yeah, it is serious. And he say sorry naman doon. Dapat ganun. Hindi Ikaw na nga nag-sorry, pinapalaki. tuloy pa rin. Nagkamali, say sorry. Yeah. Yeah, say sorry, na tayo JM. Say sorry. At the end of the day, we should all take accountability for our Say sorry, JM. Yun lang. Say sorry. So, Kala mo again, ikaw lang. tomorrow is a reset day but also is a new start. And also a painful day, but, we all move forward. And we all learn from each other. Diba? Parang nandito tayo to learn from each other din. Shared burden. I think this is a good thing to do every week. Yeah, I think we assessment. should do this like every Friday. Just to like, Like, yeah, like what they do. Kai and Kanata. Love you guys. See, may na-learn tayo sa Yes, teams. Ray. Just because Kai said it sounded sarcastic, I just want to say again, thank you everyone for the effort and for the very genuine, like very thankful po sa effort and cooperation. Thank you. Thank you. Thank you. So, I know, this is so random. Dong, Rain, proud na proud yung parents niyo sa inyo. thank you. Okay? Actually, Diba? I also shared this to Kuya.
mahirap maging task leader if you're also nominated. It's a good and bad thing, but, you know, we move forward. And nag-fail man tayo, but nakita ko yung group 1, they're all happy. Parang somehow, I feel so proud. And sa group namin nila Kuya Bricks, we got this 2 million views. I mean, yeah, there's more to cheer than to be sad. So, congrats everyone. Appreciate natin lahat nag-reacts din. Yeah, siyempre. And siguro yung kung sino man yung next task leader, rest assured na yung lahat ng housemates fully committed and andun pa rin yung love, andun yung respect, and sana mapagtagumpayan natin. But yeah, let's take this seriously. Kagaya ng sinabi ni Kuya, may mga pagkakataong hindi lahat biro, pero we take this seriously because we want to grow. And gusto natin paglabas natin outside, we're better persons. So again, Dong and Pat loves you guys, and sana yung mga nagawa natin dito maging baon natin din sa isa't isa. So again, maraming salamat. Thank you. Sige, Ate Noy. I just wanna say thank you sa lahat ng nag-voice out. Thank you. Kasi hindi lahat ng tao very articulate. At i-explain yung mga na-explain nyo. And you really explain it so well. Thank you. Thank you. Thank you din, Binsoy. Kasi hindi Thank din you din, ako aware. Binsoy. Kung tama ka, panindigan mo talaga. Oo. Diba? Also, thank you sa questions. Yeah. It's very just end on a good since self-improvement and everything. We just want to congratulate also everyone. I've seen, gumagawa ko ng things, but I observe the hard work of everyone during the weekly task. Like, it was kind of difficult. We only had 4 hours per team, especially the 6 minutes. But then, walang naglag or walang part talaga na nagtagal because everyone was locked in. Everyone was committed and focused. And I think that's one thing that even for the past 3 weeks, or even kay Jan and kay Fiang na bago pa lang, when we have to be focused, parang andun talaga yung goal natin at the end of the day. Like, walang pabigat. I mean, in my perspective, wala akong nakita pabigat. Like, I think dun ko siya nakita talaga yung sa 6-minute na video na biglang nag-shower call and then biglang 4 hours. Nag-start na yung time. So everyone was so fast. Everyone sacrificed not even taking a shower para ma-shoot na agad-agad. Or like, nagmo-multitask. Like, okay, ready, okay ako. Like, ganun. So it was parang nakikita yung dedication, nakikita yung hard work ng each and every one. And I think that's something that we should continue doing. We don't know what the next weekly task will be. But then definitely, it's gonna get harder siguro or more physical. But keep on the commitment, keep on, the dedication. And of course, tulong-tulong talaga tayong lahat. You may say that it's a failed task, but for me, it's not. Masarap na yung vegetables. We love vegetables. No, pero, nakita natin, we sent good vibes to the people. They appreciate especially the song. And now we have a longer version of the song that we have. So maybe, if it will be all right, just to end, they could sing the song para at least in a good light. Because every week we'll be doing this. So maybe for this, do you want to sing the song? Again, super thank you. And yung sinabi ni Jaren, maybe we can agree all on that. Agree ba kayo na every Friday, let's have an assessment? Every time na matatapos yung announcement ni Kuya about the task, if it is success or a failure or a learn from it, di ba parang let's have an assessment para kung anong nagawa natin all through that week, we can improve. And let's have improvements. That's how PBB works, especially to the housemates. So, maybe let's have some hug. Thank you, thank you. Love you. Ay, lapit tayo dito. Here. Everyone. Sorry. Fiang, kasali ka dito, Fiang. Thank you, thank you. Fiang, kasali ka dito. Yeah. And again, congratulations everyone. Congratulations, everyone. Congratulations everyone. Let's say PBB Gen 11. 1, 2, 3, go! PBB Gen 11! Yay! Okay, kakanta na sila. Let's have a seat. It's ang lamig.